Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat. At syempre, panibagong pagsubok na naman para sa ating mga nanay. Pasensya na nga po pala kayo mga anak at laging ating gabi na yung ating upload. Kasi nga medyo napapagod kami ngayon kasi nga may ginagawa kami dito sa bahay, ginagawa nga yung CR. Kami lang gumagawa yung mga kaanak, kaming mag-asawa, tapos yung anak ko, tapos nga si nanay. Kaya yan, nahihirapan din ako kasi nga ako lang nag-edit ng tapos ako voice over pa kaya minsan ginagabi. Kasi yan nga, bumili nga kami dito ng ng materialis para nga kinabukasan ay makakagawa na yung asawa ko kasi nga etong likod na yan, titibagin yan kasi nga masyadong madilim. Tsaka masarap yung maaliwalas yung dahil nga diba tumali nga ako sa paluwagan, tapos yung sumahon nga tayo kahit konti lang. Ayan, papagawa ko nga doon. Dito ko talaga nilaan yung mga kaanak sa banyo para nga kahit paano maayos yung palikuran. Kasi ito yung dingding namin dito sa gilid mga kaanak, tapos yan binabaklas ng asawa ko. Buti nga mga kaanak meron tayong asawang masipag na willing gumawa ng bagay, bahay naman namin to, kaya kahit paano talagang gagawin namin. Kahit kami lang nakatipid kami sa labor. Kasi nga yan, mason nga asawa ko. Kaya marunong din yan ng bahay. Kasi rin nga, natibag na nga namin yung likuran. Kaya yan, magulo nga mga kaanak. Pasensya na po. Ayan, tinibag nga lahat yung inalis na yung dingding. Bali ang mangyayari dyan mga kaanak ay magiging open yan yung likod. Kasi pag mahangin dito. Lalo na pagka bandang magdi-December na. Ngayon napakalakas ng hangin. Masarap ng din yung maaliwalas. Tapos nga yung nilulutuan mo maganda. Yung makikita mo yung bukid. Tapos yan nakikipagkwento pa nga dyan si Chris. Kasi nga matagal din kami hindi nakakapag-maritesan dito sa labas kasi nga laging may tubig. Tapos yung upuhan nga nandito pa sa loob, ginawa pang patungan. Kasi yan nga, habang ginagawa nga namin yan ng asawa ko mga kaanak. Pinapanood ko yung video nero medyo bumabalik tayo sa nakaraan. Ang bahay lang talaga namin dati mga kaanak, yerong, pero di pa ako, wala pa akong asawa nun nung dalaga pa ako, bahay lang namin talaga. Yero lang, isang kwarto lang, tapos isang basta isang diretso lang siya. Tapos yero lang na di ba, tayong mga pagka mga dalaga, binata, estudyante, syempre mga gala-gala. Pagka minsan nag-aaya yung mga kaklase ko, kunyari, punta tayo kay sa bahay ko nga, ayan, minsan talaga hindi ako kasi nga, yung syempre, binata, dalaga, mahihiya ka sa bahay mo pagka ganun lang na hindi ko pinapupunta. Pero minsan naman sabi ng mga barkada ko, naman, ganyan. Kaya lang, hindi pa rin natutuloy. Tapos nga, buhat nung tapos nung medyo nung tumagal-tagal, naging bato na rin yung kalahati. Tapos matagal pa rin yun. Talagang ang bubong lang namin noon Lona. May anak na ako noon may asawa na nga ako noong parang asawa ko na si Jeff. Tapos ang anak pa lang namin si Boy Kulit. Si Yan. Tapos ayun nga, ang bubong namin Lona. Tapos bigay-bigay lang yun mga kaanak. Kasi nga parang hindi pa nga namin kayang magbundar ng mga ganyan, magpagawa. Kasi nga mga bata pa kami noon, wala pa naman akong alam sa paghahanap buhay. Tapos siya rin bata pa kasi mas matanda kasi yung kay Jeffrey. Kaya ayun, wala pa siyang alam sa sa mga pagko-construction, yung ganyan-ganyan. Tapos nung syempre, may pamilya ka na, para maiisip mo na magsibag. Tapos yung buhat nun, nagtrabaho siya. Tapos nakita ko nga masipag. Tapos syempre, sasabayan natin na sipag mga kaanak. Medyo gumawa din tayo ng paraan kung paano makakaangat sa buhay. Kasi nga, yung naranasan ko nung dati, na mahirap, talagang walang-wala. Iniisip ko na parang ayoko maranasan din ng mga anak ko. Kaya ayun,
talagang tinatawag sa isip ko yun, yung talagang wala kaming kuryente noon, mga ganung pamumuhay. Totoo naman yung sinasabi ko. Siyempre magkukwento ka yung pagkakaiba ng buhay mo noon tsaka buhay mo ngayon. Tapos yun nga, hindi nagtrabaho nga siya hanggang sa natuto kasi nga yung asawa ko na yung ano siya, yung talagang gusto niya pag-aralan ko niya rin, nakikita niya hanggang dati hindi nga marunong mag-construction yan labor nga lang, pero halo-halo lang simento. Syempre yung una-una hindi marunong, tapos yung marunong siya yung gusto niyang napapag-aralan niya gagawain na niya, yung madiskarte nga ba yung mga gano'n kaya yun hanggang sa naging na siya, matagal din siya nag-labor tapos yung matagal na siya sa construction syempre natuto na nga. Ayun nga, nagpapasalamat tayo kahit na maliit lang nakakapagpagawa tayo ng bahay natin sa sarili nating pagsisikap, sa sarili nating pagod sa tulong namin ang mag-asawa. Tapos syempre tulong din naman ng mga kasama namin sa bahay. Ayan, kami nga lang gumagawa nito mga kaanak. Ayan, asawa ko pagod na yan mga kaanak, sobrang init pa naman nung gumagawa kami na rin. Tanyag na tanyag sa araw kasi nga wala nga ang bubong, inalis nga yung bubong mga kaanak. And mason niya, labor niya. Syempre kami lang naman support kung lang kaya namin gawin hindi naman namin, lalo na ako si Sidro nga minsan matoyo na kasi ngayon mga kaanak, nangingipin na naman. Tapos yun, and dito nga yung mga kaanak, tuwa ako dati nung maliit ako yung pag-abot ganyan, parang akong bulkan. Parang bulkan yun. Tapos yan, matuwa ako yan kung may tumatagay sa tubig yan sa mga gilid-gilid, tapos lalagyan ng tapal. Kaya pag may naggagawa ng bahay talagang nanonood ako ng mga naghahalo na ganyan, kasi parang ang pakiramdam ko, ang iniisip ko nga yung bulkan niya. Tapos yan, kami rin naghahalo din ako yan yung mga pagka wala yung kasi minsan naghahakot ng buhangin tsaka ng hollow blocks. Siyempre yung anak ko, tapos yung nanay ko siyempre minsan kailangan ng halo. Ayan, pala tayo baka kasi yan si nanay tumutulong nga siyang maglagay ng palaman dyan sa hollow blocks. Ang magiging kasi yan mga kaanak metal furnace lang ilalagay dito sa may likuran para nga open. Sabi ko naman po yun at mga kaanak, nung nakabili na kami ng gamit ng materialis tsaka pa wala pa daw materialis dito sa ginagawa ng asawa ko, kaya hindi mo na pinaluluwas. Talagang buenas mga kaanak. Walang trabaho ngayon, nagtatrabaho nga siya dito sa amin, kaya wala namang bayan. Kaya yan, ewan ko ano na naman ang gagawin ni Ring Discarte para kasi nga balik na naman ang face to face mga kaanak. Kaya yung mga anak namin nagbabaon araw-araw, kaya syempre ang baon kailangan papasok ng mga bata, hindi naman pwedeng alam baon, kaya kailangan lagi kami nakatabing pera pang baon nila. Kaya yan, hindi naman niya na tipirmi pagka ganyang alam na hahanap ng paraan para lang ngayon nga sa pang-baon ng mga bata. Tapos yung pang-araw-araw namin malamang na naman uuwi na naman rin. Pamimirmi na naman to sa buwan mga kaanak, mahulihin na naman ang sandamakmak na isda. Ay, lagi na lang gano'n kung meron natatapat na meron kami mabuwa dito. Lagi siyang wala ng trabaho mga kaanak. Pasalamat na lang kahit paano wala siyang trabaho marunong nga siyang gumawa ng paraan. Kasi yan nga tumutulong nga dyan si Boy Kulit. Buti na lang nga yung mga anak natin marunong din silang tumulong kahit paano. Yan nga, tapos si Nicole nga dyan, si Nicole ang tagapag-alaga nga ni Sidro pagka tinotoyo na. Yan si Boy Kulit, yan ang nanghihinga yan ang bayad niya nanay. Binigyan ni nanay o bibigyan bayaran doon sa Sabado pag sahod 100. Kaya doon isang araw na siya, may 100 na siya. Tuwan-tuwa na nun yung mga kaanak. Kung bibili lang nun ng diamond sa ML. Tapos ito nga yan, trabaho nga lahat ng asawa ko, Diyos ko po. Kung kaya ko lang kung wala lang akong alaga, kahit yung ibang ako nagagawa siyempre nakakaawa din pagka pagod na pagod, sobrang init pa. Kaya Diyos ko, yung mga nagko-construction,
Sumaludo kayo. Napakahirap talaga ng trabaho nila mga kaanak. Ay, syempre, ayan nararanasan natin. Pag sa bahay lang natin gagawa, mga kaanak. Syempre, tutulong tayo. Mararanasan natin kung paano mag-construction. Makikita natin kung paano yung trabaho nila sa araw-araw. Makikita naman natin, Diyos ko, napakahirap. Lahat na ngayon, binubuhat ng hollow blocks. Napaka bigat nga yan. Kaya yun lang muna, mga kaanak. Bye-bye!